Hindi ako naniniwala sa mga kwento noon. Mga multo, sumpa, nawawalang pasahero, lahat yan, para sa akin ay katang-isip lang. Hanggang sa sumakay ako ng bus papuntang Bayawan. Malalim na ang gabi. Bandang 11:11 sa terminal ng Dumaguete. Pagod ako, galing trabaho. Isang backpack lang ang dala ko at sa isip ko lang ay makauwi agad. May isang bus na lang ang natira. Luma, yung tipong may kalawang ang gilid at amoy alikabok ang loob. Sa harapan ng bus, may karatulang nakasulat. Dumaguete to Bayawan, last trip. Hindi ko alam kung bakit pero nang makita ko iyon, parang may kumurot sa dibdib ko. Pero sumakay pa rin ako. Hindi kami marami. Sa bilang ko nasa 9 kaming pasahero. May matandang babae sa harap, tahimik lang. May mag-asawang hindi nag-uusap. May lalaking naka-jacket kahit mainit. At sa tabi ko, may isang lalaki. Mga edad 30. Payat, mukhang normal. Ngumiti siya sa akin. Bayawan din? Tanong niya. Oo, sagot ko. Tumango siya. Tahimik daw ang biyahe kapag gabi. Hindi ko alam kung bakit, pero parang may mali sa boses niya. Hindi tunog masaya. Hindi rin malungkot. Parang walang emosyon. Umandar ang bus. Isang malakas na ugong ng makina, kasabay ng pag-alis namin sa terminal. Habang umaandar, napansin kong walang radyo, walang musik. Tanging tunog ng gulong sa kalsada at mahinang huni ng hangin. Pagdaan namin sa madidilim na bahagi ng kalsada, napansin kong walang ilaw sa loob ng bus, maliban sa malabong ilaw sa harap. Ganito ba talaga to? Bulong ko. Hindi sumagot ang katabi ko. Pagtingin ko sa kanya, nakapikit na siya. Akala ko natutulog lang. Huminto ang bus sa isang maliit na waiting shed. Walang ilaw, walang bahay sa paligid. May bumaba. Isang lalaki mula sa likod. Hindi ko napansin kung kailan siya sumakay. Pero sigurado akong mas marami kami kanina. Pag-alis ng bus, napansin ko. Walang pumasok na kapalit. Makalipas ang ilang minuto, napansin ko ulit. Tahimik pa rin. Sobrang tahimik. Tiningnan ko ang mga upuan. Yung matandang babae sa harap, wala na. Hindi ko narinig bumaba. Hindi ko narinig gumalaw. Parang, bigla na lang siya nawala. Lumunok ako. Kuya, tawag ko sa konduktor. Hindi siya tumingin. Gumaling ako sa lalaking katabi ko. Kuya, kanina ba? Hindi ko natapos ang tanong. Nakatitig siya sa harap. Dilat na dilat ang mata. Hindi siya humihinga. Dahan-dahan kong inabot ang braso niya. Malamig. Sobrang lamig. Parang matagal ng patay. Nguminto ulit ang bus. Sa pagkakataong ito, may ilaw sa gilid ng kalsada. May nakapaskil sa waiting shed. Lumapit ako sa bintana. At doon ko nakita, mukha ng katabi ko. Parehong suot na jacket. Parehong mukha. Sa ilalim ng larawan nakasulat, missing. 3 taon nang nakalipas. Huling nakitang sumakay ng bus papuntang Bayawan. Nanginig ang kamay ko. Pagbalik ko ng tingin sa loob ng bus, 4 na lang kami. Hindi ko alam kung kailan bumaba ang iba. Walang ingay, walang babala. Parang isa-isa kaming binubura. Lumapit ako sa driver. Kuya, ilan na lang po ba kami? Dahan-dahan siyang tumingin sa salamin. Ngumiti siya. Depende, sagot niya. Kung sino ang gising. Muminto ang bus sa isang lugar na hindi ko pamilyar. Walang ilaw, walang bahay. Tanging isang karatula may nakasulat na Bayawan. Pero mali ang itsura. Baliktad ang letra. Bumaba ka na, sabi ng driver. Hindi pa to Bayawan, sagot ko. Ngumiti ulit siya. Ito ang Bayawan. Para sa mga hindi na nakauwi. Isa na lang ang natitirang pasahero bukod sa akin. Isang babae. Umiiyak. Bigla siyang tumayo at bumaba. Sumigaw ako. Pero huli na. Nakalabas na ang babae pero biglang nawala siya sa dilim. Parang usok. Hindi ko alam kung saan ako kumuha ng lakas. Habang umaandar ang bus ulit, binuksan ko ang emergency exit. Tumalon ako. Nagkasugat at galos ang katawan ko pero buhay ako. Kinabukasan, nagising ako sa gilid ng kalsada. Umaga na. May mga taong nakapaligid sa akin. Sabi nila, wala raw bus na dumadaan doon paggabi, lalo na papuntang Bayawan. Hanggang ngayon, may mga nawawala pa ring pasahero. Pare-pareho ang huling kwento. Sumakay sa last trip, nakatulog, hindi na nakauwi. Kaya kung sakaling makakita ka ng bus na may karatulang,
Dumaguete, Bayawan, last trip, at gabi na, huwag kang sasakay. Dahil kapag nakatulog ka, baka pangalan mo na ang susunod na idikit sa poster.